Sino si Jesus para sa mga Muslim? Ayon sa Islam, laging sinasabi ni Jesus ang katotohanan. Ang tanong ay kung paano natin ito naiintindihan. Si Jesus o Isa, tulad ng nakilala sa Arabic, ay itinuturing ng Islam na isang propetang Muslim, kaysa sa anak ng Diyos o Diyos na nagkatawang tao. Binabanggit ng Quran si Jesus o Isa ng 25 beses, ngunit magkakaiba sa bawat oras. Ipinaliwanag ng Quran na si Isa ay sinilang ng Birheng Maria. Sa gayoy, tinawag siyang Isa ibn Maryam o Jesus na anak ni Maria. Tinutukoy din siya ng Quran bilang Ruh min Allah, espiritu mula sa Diyos. Moshe bil Baraka, ang Misaya, isang taong binasbasa ng Diyos. Kalima min Allah, salita mula sa Diyos. At Rasul, sugong propeta ng Diyos. Walang ibang propeta sa Quran kahit na si Muhammad ang nabigyan ng partikular na karangalang ito. Sa Islam, si Jesus ang kapayapaan at mga pagpapala ay nasa kanya. Ay isa sa 5 pinakadakilang mga mensahero ng Diyos na sama-samang kilala bilang Ulul Azam o ang mga nagtataglay ng katatagan. Si Isa ay isa ring tunay na tao na inirahan sa Roman Hudiya noong 1st century ng Common Era. Ibinabahagi ng mga Muslim sa mga Kristiyano ang karamihan sa mga pangunahing balangkas ng kwento ni Jesus. Bagaman may tiyak na pagkakaiba. Sa Islam, pati na rin sa Kristyanismo, ipinanganak si Jesus kay Birheng Maria at walang ama. Tulad ng lahat ng mga mensahero ng Diyos sa Islam, lumapit si Jesus sa kanyang mga tao na may mensahe. Ang mga mensahe ni Jesus ay tinatawag na Injil o ang Ebanghelyo o Gospel. Tulad ng tradisyon ng mga Kristiyano, siya ay miracle worker at healer. Binigyan niya ng paningin ang mga bulag at binuhay muli ang mga patay. Ang Quran ay mayroong karagdagang mga himala na inilaan kay Jesus. Halimbawa, nagsasalita si Jesus mula sa kandungan ng kanyang ina at gumawa ng isang ibon mula sa clay at kanyang hiningan upang gawing isang tunay na ibon. Ang mga himalang ito ay nagaganap para sa isang tiyak na layunin. Kunin natin ang halimbawa ni Jesus na nagsasalita mula sa kanlungan ng kanyang ina. Pagkapanganak niya, dinala ni Maria ang sanggol na si Jesus sa kanyang mga tao. Ngunit inakusahan nila siya ng pangangalunya na nakagawa ng isang kakilakilabot na bagay. Nang hindi nagsasalita, itinuro ni Maria ang sanggol upang siya ang tanungin. Tinanong ng mga tao kung paano nila makakausap ang isang sanggol. Sa gayoy, nagsimula ng magsalita si Jesus. Ayon sa Quran, sinabi ni Jesus, "Tunay na ako ay lingkod ng Diyos. Ibinigay niya sa akin ang aklat at ginawa akong isang propeta. Pinagpala niya ako kung nasaan man ako at pinayuhan ako ng pagdarasal at kawang gawa habang buhay ako. Ginawa niya akong mabait sa aking ina at hindi ako ginawang mayabang o masuwayin." Higit pa sa paniniwala na si Jesus ay isa sa 5 mga piling tao ng Diyos. Naniniwala ang mga Muslim na babalik si Jesus upang magdala ng hustisya sa mundo. Tinawag ito ng Muslim theologians na ang pagbaba ni Jesus sa mundo. Ang eschatological na pagbabalik ni Jesus na ito ay natatangi sa mga propeta ng Diyos. Sinasabi ng ilan na si Jesus ay literal at pisikal na bababa mula sa kalangitan at mamumuno ng isang mahusay na labanan laban sa Dajjal o sa Antikristo. Naiintindihan ito ng iba na kung saan ay ang diskarte na kagustuhan at isa sa pinapalagay ay higit na naayon sa diwa ng Quran at mga salita ng propeta ng Islam. Ang ilan sa mga pinaka-interesting at productive interpretations na nauugnay sa pagbaba ni Jesus ay sa pagpapalakas ng kabanalan. Si Maria ang nag-iisang babae na nabanggit na pangalan sa Quran at ang chapter 19 ay dedicated para sa kanya. Ang kanyang ama at ina ay nabanggit bilang banal na tao. Ayon sa Quran, ang kanyang ina ay isang palaging sumasamba at humiling sa Diyos na bigyan siya ng isang anak na lalaki upang i-dedicate niya ito sa templo. Tinanggap ng Diyos ang kanyang dalangin. Ngunit hindi binigay ang nais niya. Sa halip, binigay sa kanya si Maria na magiging ina ni Jesus. Sa Islam, ang pagsilang ni Jesus ay itinuturi na mapaghimala at ang nag-iisang pangyayari sa kasaysayan ng tao. Ang ilang mga talata sa Quran ay nagsasabi na ang Diyos ay nagsiwalat ng kanyang mensahe kay Maria
Ngunit sinabi sa kanya na kapag tinanong siya ng kanyang mga tao tungkol sa kanyang sanggol ay manatili siyang tahimik. Dahil sa banal na pagpapahayag na ito, isinalang-alang ng ilang Muslim theologians na siya ay isang propeta ng Diyos. Inilarawan siya ng propeta ng Islam bilang pinakamataas na babae sa paraiso, na literal na master ng mga kababaihan in paradise. Kapansin-pansin mula sa lahat ng mga propeta at mensahero ng Diyos, si Jesus o Isa ang nag-iisang mensahero na tumanggap ng titulong Al-Masih o Misaya sa Quran. Ang term ay maaaring i-translate bilang The Anointed One. Ang ugat ng salita ay may kinalaman sa paghawak. Ang mash ay nangangahulugang to touch. Ito ay nauugnay sa paghawak ni Jesus sa pagpapagaling niya ng mga taong nahihirapan sa iba't ibang mga karamdaman. Ang Al-Masih ay tumutukoy din sa eschatological na layunin ni Jesus, ang kanyang pagdating sa pagtatapos ng panahon. Ngunit ang karamihan sa talakayan ng layunin na eschatological ni Jesus ay matatagpuan sa hadith literature at hindi sa mismong Quran. Naniniwala ang mga Muslim na babalik si Jesus upang magdala ng hustisya sa mundo. Ang banal na espiritu ay binanggit ng maraming beses sa Quran. Ang pangalawang kabanata ng Quran halimbawa ay nagsabi na suportado ng Diyos si Jesus ng banal na espiritu. Ang mga komentarista ng Muslim ay nahati sa kahulugan ng banal na espiritu. Sinabi ng ilan na tumutukoy ito sa anghel na si Gabriel. Ang isang pangkat ng unang scholar ng Muslim ay naisip na kapag ang Quran ay tumutukoy sa banal na espiritu, nangangahulugang ito ng ebanghelyo. Sa pagbabasa na ito, suportado ng Diyos si Jesus ng kapangyarihan ng ebanghelyo. Sa gayon, ang Quran at ang ebanghelyo ang Ruh Allah o ang espiritu ng Diyos. Ang isa pang grupo ng early scholars ay naintindihan ito bilang ang pinakadakilang pangalan ng Diyos na kung saan binuhay ni Jesus ang mga patay. Sinabi ng ibang interpretasyon na ito ang dalisay na espiritu ng Diyos, habang ang iba ay nagsabi na ito ay isang pakiramdam ng presensya ng Diyos. Ang pagkakaiba-iba ng opinyon sa paksa ay nagpapatunay sa kahalagahan nito bilang isa sa pinakamakapangyarihang konsepto sa Quran. Ano ang kaugnayan ni Propeta Muhammad sa Kristyanismo bago ang kanyang pagbisita mula sa anghel? Si Propeta Muhammad, ang kapayapaan at pagpapala ay sumasa kanya, ay sinilang sa Mecca, sa Saudi Arabia ngayon. Bagaman ang Mecca ay isang sentro ng pangangalakal, hindi alam kung mayroong isang matatag na pamayan ng Kristiyano doon sa panahong iyon. Karamihan sa mga tao ay mga polytheist, maliban sa iilan na nag-convert sa Kristyanismo, tulad ng pinsan ng asawa ng propeta, si Waraka ibn Nawfal, kung kanino ibinahagi ng propeta ang kanyang unang karanasan sa paghahayag, na magpakita sa kanya ang anghel na Gabriel na may utos na basahin. Hindi tulad ng marami sa mga tao sa Mecca, ang propeta ay hindi kailanman sumamba sa mga idolo, at pinaniniwalaan na sinundan niya ang mga labi ng relihiyon ni Abraham, bago niya tinanggap ang paghahayag. Sinasabi ng ilan na noong siya ay naglalakbay sa Syria ng bata pa, nakilala niya ang isang monghe na nagngangalang Bahira. Si Bahira ay isang Arab-Aryan na nakakita ng isang ulap ang sumusunod sa Meccan caravan upang magbigay ng proteksyon mula sa init. Nais ni Bahira na alokin ang mga manlalakbay ng pagkain. Karamihan sa mga tao sa caravan ay nagpunta para sa pagkain, ngunit tiniling nila kay Muhammad na manatili sa caravan. Napagtanto ni Bahira na ang ulap ay nananatili sa caravan. Tinanong niya kung may nananatili sa likuran. At sinabi ng mga tao na isang batang lalaki ang naiwan. Hiniling niya sa kanila na dalhin ang bata. At napagtanto niya na ang ulap ay sumusunod kay Muhammad. Nakita niya na ang bata ay magiging isang mahusay na tao. Sinabi niya sa tiyuhin ng propeta, si Abu Talib, na protektahan ang batang ito. Ang pag-iisip ng Islam kay Jesus ay naiiba sa mga katuroang Kristiyano, ngunit nagbabahagi din ng maraming karaniwang paniniwala. Ang berhen na pagsilang ni Jesus kay Maria, matinding paggalang sa misteryo ng Diyos, pag-ibig kay Jesus, at pagpayag na matuto mula sa kanyang buhay habang naghahanap tayo ng kaligayahan kasama ang Diyos. Marahil narito ang isang pambungad para sa isang produktibong pag-uusap sa pagitan ng mga pananampalataya.